Rafael talaga palagi ang pahirap sa buhay ko. Sana hindi na lang siya sumulpot. Maayos pa sana ang lahat. Aren't you going to talk to me? Tanong ko sa kambal nang makarating kami sa bahay at makababa sa kotse pero mga tahimik pa din sila. He is our dad, right? Ryan asked. Nagmamakaawa ang tingin ibinigay nila sa akin. Para bang nakikiusap sila na sabihin ko ang totoo. Gusto ko sabihin oo pero natatakot ako. Ayaw bumuka ng bibig ko upang magsalita kaya nanatili lang akong nakatingin sa kanila. We understand if you don't want to talk, Mom. Rel said. Hinila na niya ang kapatid niya papasok ng bahay. Lumingon pa sa akin si Ryan at ngumiti. Narinig ko pa na tinawag nila ang pangalan ng kasambahay namin. Nanghihinang napasandal ako sa kotse. Ito na ba ang oras para sabihin ko sa kanila ang totoo? Hindi ko alam. Magulo ang utak ko ngayon. Pakiramdam ko wala na akong enerhiya pa. Nagtungo ako sa kwarto ko. Napadako ang tingin ko sa drawer ng isang cabinet kung saan ko itinago ang singsing. Mabilis akong lumapit dito at tinanap ang lintik na singsing na patunay umano sa kasal namin dalawa. Tinignan ko ang singsing. Ang akala ko napulot ko lang ito sa sobrang kalasingan noon kaya nasa daliri ko. Yun pala may mas malalim na dahilan pa. Ipinatong ko sa ibabaw ng side table ang singsing bago nagtungo sa shower. Siguro kailangan ko lang maligo para naman mahimas-himasan ako sa mga revelasyon ngayong araw. Sumasakit na kasang ulo ko kakaisip sa mga nangyari. Una, dumating ang abogado ng bagong may-ari ng building upang paalisin na rin kami. Tapos kinahaponan, mas malaking problema pala ang darating. Pagkatapos ko maligo ay nagtungo ako sa kusina. I will cook the kids' favorite dish, the tofu and veggies in peanut sauce. The twins love eating peanut butter kaya ang paborito nilang ulam ay may peanut butter din. Inihanda ko na lahat ng rekado para sa lulutuin ko nang makarinig ako ng nagdo-doorbell. Hindi ko naman na ito pinansin at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Alam ko naman pagbubuksan ni Nerma kung sino man ang dumating kahit na wala akong inaasahang bisita. Kailangan ko munang unahin ang pagluluto ng paboritong ulam ng kambal dahil alam kong nagtatampo ang dalawang iyon. Duwag kasi ako. Masyado ako natatakot kaya nang tinanong nila ako kanina, hindi ko alam ang isasagot ko. Sino yun, Manang? Tanong ko kay Norma na lumapit siya sa may pwesto ko. Hindi ko po alam eh. Wala naman tao pero nakita ko na itong envelope sa labas. Ipinakita nito ang brown envelope na hawak. Napakunot ang noo ko. Ano naman kaya laman noon? Pakilapag na lang po muna dyan sa mesa. Mamaya ko na lang po titingnan. Tatampusin ko lang po itong niluluto ko. Tumango naman ito bago iniwan ng sobra at bumalik sa ginagawa nitong pagtitiklop ng damit kanina. Matapos kong makapagluto ay pumunta ako sa kwarto ng kambal. 3 beses muna akong kumatok bago ko binuksan ng pinto. Guys, that's it. I cooked your favorite. Nakangiting yaya ko sa kanila pero tiningnan lang nila ako. Sabay naman tumayo ang dalawa at walang imik na nagtungo sa kusina. Binigyan ako ni Nerma ng nagtatakang tanong kung bakit tila ang tahimik niyang kambal, ngunit nagkibit balikat lang ako. Sabay-sabay kaming kumain na 4. Ryan, do you want more vegetables? Alam ko kay Ryan pero umiling lang ito kaya pinilit kong umiti habang ibinabalik ang ulam na hawak ko. How about you, Ryan? Do you want tofu? Gaya ni Ryan ay umiling din lang ito. Hanggang sa matapos ang pagkain namin ay hindi nagsasalita ang kambal. Tahimik na kumakain lang ang mga ito. Thanks for the food, Mom. Ani Ryle bago tumayo sa pagkainan. Thank you, Mom. Sumunod naman si Ryan. Anong problema ng kambal niyo? Parang may mga sumbong. Nagtatakang tanong ni Norma. Ikaw na muna bahala dito. Susundan ko lang sila. Ani ko dito tumayo na rin upang muling puntahan ng kambal. Are you mad at me? Tanong ko sa kambal na makapasok na ako sa kwarto nila. Magkalapit ang dalawa. Ryle is busy reading book habang naglalaro naman si Ryan sa cellphone na pagmamay-ari nilang dalawa. Binilahan ko kasi sila ng cellphone na pwede nilang gamitin para ipantawag sa akin in case of emergency. No. Umiling pa si Ryan. Then why the two of you aren't talking to me? You lied to us, Mom. You said that Dad was in America. I'm sorry. Yun lang ang tanging nasabi ko. Matalino ang mga anak ko at wala nang silbi kung patuloy pa rin ako magsisinungaling sa kanila. Hindi ko kayang makita mukha nilang tila nagtatampo sa akin. Pakiramdam ko tinutusok ang puso ko kapag hindi ako pinapansin ng mga anak ko. It is okay. Dad said that he just needs to do something but he will be back to explain everything to us.
Nakangiti na ulit ng todo si Ryan. Biglang nangunot ang noo ko dahil sa sinabi ni Ryan. Sinabi niya iyon? Yes. Tila mas kinabahan ako sa sinasabi ng kambal. Talagang may balak pang bumalik ang walang hiyang iyon. At ano naman ipaliliwanag niya sa mga anak ko? Paasahin ba niya mga bata? Huwag niya subukan dahil talaga makakatikim na siya sa akin. Isa pa wala naman siyang alam tungkol sa kambal kaya bakit pinapaasa pa nito ang mga anak ko? How did you know that he is your dad? They both look at me. Napalunok naman ako. We have the same eye color and hair. Annie, Ryle. Masyado talaga itong observant. Tama ito. Pareho sila ni Rafael na may itim na mata at curly brown hair. Hindi lang iyon ang namana niya sa ama dahil sigurado ako na maging sa ugali kay Rafael niya iyon nakuha. Ang pagiging suplado at seryoso niya. And we're both handsome, Mom. Nakangising sagot ni Ryan. Can I ask a favor? Pwede bang huwag niyo munang sabihin sa kanya na alam niyo na siya talaga ang daddy niyo? Why? Kunot noong tanong ni Ryan. Ikiniling pa nito ang ulo habang nakatingin sa akin. Because we need to test him. Tama, ganoon na nga. We need to test him para ano? Para malaman natin kung aalis pa ba siya ulit o hindi na. Nahihirapang paliwanag ko. Kung alam na nila na si Rafael ang ama nila, pues hindi ako papayag na malaman agad-agad ni Rafael na anak niya ang kambal, lalo na ngayon na inaako niya ako bilang asawa niya. I am not selfish. I am just protecting my kids. Ryan? Ral, make it fast. Baka mahuli na kayo. Tawag ko sa dalawa na naglalakad palapit sa akin. Tila may pinag-aagawan pa kasi ang dalawa na Spider-Man toy. Ihahatid ko muna ang dalawa gaya ng nakagawian bago ako pumasok sa trabaho. Nakasimpleng white shirt at jeans lang din ako ngayon dahil ako na mismo maghahanap ng commercial space sa buong San Antonio mamaya para hindi ako mahirapang gumalaw. Kailangan ko na talagang makahanap ng bagong space bago pa kami puwersahan paalisin. Nagtatakbong lumapit sa akin ang kambal. Minuksan ko ang pinto sa backseat para makasakay na sila nang may humintong kotse sa harap. Bumaba buhat doon si Calvin na may magandang ngiti sa labi. Good morning, Heaven. Hi, boys. Bati niya sa amin. Kumaway naman sa kanya si Ryan habang nakangiti. Good morning to. You're too early. May problema ba? Sanay na akong bigla na lang ito sumusulpot pero masyadon man yata itong maaga. Heaven, if you want, ako na lang ulit ang maghahatid sa kambal gaya kahapon. Don't worry, hindi sila nakakaabala. Pagbo-volunteer nito at ngumiti sa akin. Alanganing ngumiti akong pabalik sa kanya. Alam ko na ba magandang loob lang siya pero hindi niya obligasyong ihatid sundo ang mga anak ko. Salamat na lang pero ako na lang. Maaga pa naman. Saka mapapalayo ka pa kung ihatid mo sila. Hindi rin naman kasi on the way sa trabaho niya ang pinapasukan ng kambal. Kaya kahit hindi nakakaabala gaya ng sinasabi niya mapapalayo pa din siya. Tututol pa sana si Calvin na magsalita si Ryan. You don't need to send us again, Tito Calvin. Our deal is now off. Seryoso ang mukha ng anak kong nakatingin kay Calvin. Tumingin muna ito sa akin bago sumakay sa backseat. Nagtatakang tumingin ako sa kanila. Teka, anong deal naman iyon? Wala akong alam sa sinasabi ni Ryan na may deal sila. Bakit hindi ko yata alam kung ano iyon? Do yung lahat na may kinukwento sa akin, lalo na ni Ryan na may kadaldalan ng bibig. We ask him to pretend as our dad. Simpleng sagot ni Ryle. Sumakay na rin ito ng kotse. Napipilitang umiti ako kay Calvin. Pasensya ka na sa kambal. Sana hindi mo nalang pinatulan ang kalokohan nila. Ano naman naisipan ng dalawang iyon para pagpanggapin si Calvin na tatay nila? I am happy to help them. You know that I am with... Mommy, we're gonna be late. Let's go! Sigaw ni Ryan. Nakadungaw ito sa bintana ng kotse. Bye, Tito Calvin. He even waved his hand bago tuluyang isinara ang car window. Sige, mauna na kami. Paalam ko kay Calvin at sumakay na sa driver's seat. Nakahinga ako ng maluwag. I felt like Ryan saved me from Calvin's another confession. I already rejected him pero ewan ko ba kung bakit patuloy pa rin siyang umaasa kahit nilinaw ko na naman na sa kanya na kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. I am nice with him because he is a nice guy, not because I like him too. Alam naman niya iyon, ngunit hindi ko alam pero mas nagiging mas vocal at makulit na si Calvin kumpara noon. Sinilip ko siya gamit ang side mirror nang sinimulan ko ng paandari ng kotse. Sumakay na rin ito sa sasakyan niya. Tila laglag pa ang balikat dito pero wala akong magagawa.
Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita tinatawagan. Nag-aalala ang bungad sa akin ni Margarita. Kadarating ko pa lang, mukhang inaabangan talaga niya ang pagdating ko dahil sinalubong na agad niya akong pagpasok. Bakit? Huwag niya sabihin may problema na naman. Araw-araw na lang may nangyayari mula yata nang malasing ako. Tila hindi na ako tinatantana ng kamalasan. May mga bisita ka. Mahinang saad nito. Sino? Sino namang bisita ko? Araw-araw na lang yata may pumupunta dito sa shop kahit hindi naman magpapakasal. Si Atty. Delgado at ang asawa mo. Mahinang saad nito muli habang sinasabayan ako maglakad. Mabilis ko siyang iniwan at nagtungo sa opisina ko. Ano na naman kaya ginagawa nila dito ng ganito kaaga at bakit kailangang sabay pa sila? Umaga pa lang pero tila may stress na naman ako sa mga ito. Sabay silang napatingin sa akin nang buksan ko ang pinto. Hindi ko alam pero tila close silang dalawa base sa nadatnan kong eksena. Tumatawa kasi si Atty. Delgado habang nag-uusap sila. Magkakilala ba silang dalawa? Good morning, Atty. Delgado. Nakangiting bati ko sa abogado pero hindi ko man lang tinapunan ng tingin si Rafael. Presensya pa lang stress na agad ako. Ang aga niyang sirain ang araw ko. Good morning to Heaven. Ngumiti akong muli dito at naupo sa pang-isahang sofa katapat ni Rafael. How about me, my wife? Where's my good morning? Mapaglarong nakangiti siya sa akin. Inirapan ko lang siya. What are you doing here? Pagsusungit ko sa kanya. I don't have time to entertain him. Mukha din namang wala siyang importanteng sasabihin. Visiting you. You see, I am fine. Makakaalis ka na. Pagtataboy ko dito, mas mabuting umalis na muna ito para makausap ko na maayos sa Atty. Delgado dahil hindi ko alam kung paano gagalaw kung nakasunod ang mata niya sa bawat kilos ko. Para siyang CCTV na minomonitor ako. Seems like your wife is not happy with your presence. Atty. Delgado teases him. Nakatanggap naman ito ng masamang tingin mula kay Rafael. Shut up, Cohen. Why are you even here? Wait. Singit ko sa kanilang dalawa. Magkakilala kayo? Sadly, we are friends. What the hell? Hindi makapaniwalang nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Magkaibigan sila? Kaya ba pamilyar sa akin si Cohen? Mariin ko ipinikit ang aking mata upang alalahanin kung saan ko ba siya nakita. Tila gusto kong sakalin ang sarili ko dahil sa katangahan nang maalala ko na isa siya sa mga kaibigan ni Rafael na ipinakilala sa akin na naan almost 7 years ago. Bakit ba hindi agad pumasok sa utak ko ang bagay na iyon? May kailangan ka ba sa akin, attorney? Walang ligoy na tanong ko dahil kung walay makakaalis na rin ito at isama na rin niyang kaibigan niya dahil marami pa akong gagawin, wala akong oras para i-entertain sila. I want to say something about your list pero siguro sa susunod na lang. Maiwan ko na muna kayo. Tumayo na ito mula sa kinaupuan pero hindi man lang kumilos ang kaibigan nito. Good luck, he said to Rafael before he leaves. Ikaw, may kailangan ka ba? Pinataray ko ang boses ko nang balingan ko siya. Nothing. Can't I visit my wife? I flashed a sarcastic smile. Kinuha ko ang singsing na tinutukoy niya at ipinatong sa center table na nasa pagitan namin dalawa. Here is the ring. Sinusoli ko na sa'yo. Siguro naman tatantanan mo na ako. His jaw clenched. Tila naging mabangis ang anyo nito. Stop wasting your time resisting. The moment you signed our marriage contract, you're already my wife until the end of your life. Hindi ko alam na may ganyan ka palang paniniwala. May itsura ka naman pero bakit kailangan mong mamilit ng babae para maging asawa mo? I never forced you that time. You voluntarily gave yourself. I was drunk. Alam mong lasing ako at maaaring hindi ko alam ang ginagawa ko. So why you still marry me? Because I want you. Bigla akong natigilan sa naging sagot niya. Hindi yun ang inaasahan ko. Paano naman niya ako gugustuhin maging asawa kung yun lang ang una naming pagkikita makalipas ang 6 na taon? You are mine now. I will say this again. Stay away from that guy or I'll make him suffer. Puno ng pagbabanta ang mata nito pero nagawa ko yung salubungin dahil wala naman akong ideya sa sinasabi nito at lalong wala siyang karapatan na pagbawalan ako o pagbantaan ang sinumang lalapit sa akin. Hindi ko alam sinasabi mo. Calvin, Jocrasis. Matigas na saad nito. Bigla umigting ang mga panga nito habang nakatingin sa akin. Are you stalking me? No, but I am paying people to do that. What's the difference? Hindi nga niya ako sinusundan pero pinapasundan naman niya ako. Tumayo ito. Kinuha nito ang singsing at biglang hinila ang kaliwang kamay ko.
Pinilit kong bawiin ang kamay ko pero mahigpit ang kapit niya. Don't move. Napapantastikuhang nakatingin na lang ako sa kamay ko na sinusuotan niya ng singsing. Don't remove it again or I'll punish you. He kissed my head and left. Nakatangang napatingin na lang ako sa pintuan. What actually happened? Napakunot ang noo ko nang makitang wala pa ang kambal sa lugar kung saan sila lagi naghihintay sa akin kapag sinusundo ko sila. Kukunti na ang mga estudyante at alam kong uwian na. Medyo natagalan lang ako sunduin sila kanina dahil abala ko sa paghahanap ng bagong rental space. Nag-ikot-ikot pa kasi ako pero wala naman akong nahanap. Lumapit ako sa guard. Manong, kilala niyo po ba yung kambal na lagi naghihintay doon sa bench? Napansin niyo po ba? Nag-aalalang tanong ko. Kilala ko ang kambal, hindi umaalis ang dalawang iyon hanggat hindi ako dumarating. Kaya hindi ako mapakali ngayon na hindi ko sila nadatnan. Wala naman akong inaasahang iba na susundo sa kanila. Opo ma'am, yung kambal na Inglesero, sunundo na po sila ng asawa niyo. Bigla akong nabingi at nanlambot ang mga binti dahil sa sagot nito. Asawa? Si Rafael ba? Ito lang naman ang kilala ko na ipinagigiita na asawa ko daw ito. Ito ba ang sumundo sa kambal? Pero bakit naman niya yun gagawin? Kinakabahang bumalik ako sa kotse ko. Saan ko sila hahanapin? Saan niya dinala mga anak ko? He is making my life stressful. Wala nang muli kami magkita, gumagawa siya ng mga bagay na hindi ko inaasahan. At ngayon ang mga anak ko naman. The twins already knew that he is their father pero wala siyang alam kaya bakit niya susunduin ang mga anak, lalo na at wala akong alam. Sumakay ako muli ng kotse ngunit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sinubukan kong tawagan ng kambal pero hindi nagre-ring ang cellphone. The twins have a phone. Binigay ko nga iyon para in case of emergency matatawagan nila ako pero sila naman ang hindi ko matawagan. Napasabunot ako sa buhok sa sobrang inis kay Rafaela. Sigurado ako na siya ang asawang tinutukoy ni Manong Guard. Wala namang ibang baliw na nagpapakilalang asawa maliban na lang nang magsimulang sumulpot sa buhay namin si Rafaela. Nagsimula akong mag-drive kahit na hindi ko alam kung saan ako tutungo at hanapin ang kambal. Masasapa ko talaga si Rafaela. Alam kong hindi niya sasaktan ang mga anak ko pero bakit kailangan niya itong kunin ng walang paalam? Madilim na pero wala pa ring tawag kaya umuwi muna ako. Napakunot ang noo ko nang makitang isang sports car sa tapat ng bahay namin. Kanino naman kaya ito? Mabilis akong umibis ng kotse at pumasok sa bahay. Bigla ako nabunutan ng tinik sa lalamunan at nakahinga nang makita ko ang kambal na prenteng nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Pero biglang kumulo ang dugo ko nang makita ko ang lalaking nasa pagitan ng mga ito. Gusto ko itong saktan pero dahil nasa harapan namin ang kambal, pinigilan ko ang nangangating kamay ko na sa pakinsiya. Nag-alala ako ng husto dito lang pala niya sa bahay dinala ang kambal. Kulang na lang ikutin ko ang buong San Antonio para makita ang mga anak ko. Mommy! Sinalubong ako ni Ryan at magiliw na humalik sa pisngi ko. Tumayo din si Ryle at lumapit sa akin. Tumayo din si Rafael at lumapit sa amin. Hinawakan ko ang mukha niya nang akmang hahalikan din ako nito. Aba, sinuswerte yata siya. Una, hindi ko siya anak to kiss me. Second, hindi pa rin ako naniniwalang asawa ko siya. Third, hindi siya welcome sa pamamahay ko. What are you doing here? Tanong ko habang matalim na nakatingin sa kanya. I fetched them, but they want to watch movies so instead of going to theater, we chose to watch here because you'll be worried if I brought them somewhere without your knowledge. Kalmado lang ito habang nagsasalita. Para bang normal lang ang ginawa nito at wala itong kasalanan na lalong nagpainit sa ulo ko. Basta na lang niya kinuha ang mga anak ko nang walang paalam. Sana man lang sinabihan niya ako nang hindi ako nag-aalala ng husto. Alam mo bang kulang na lang mabaliw ako nang maalaman ko na wala na ang mga anak ko sa school? Kulang na lang halugugin ko ang posibleng lugar na dadalhan mo sa kanila. Hindi ka ba lang tumawag sa akin at sabihing nandito na pala kayo sa bahay para alam ko hindi ako nag-aalala at naghanap kung saan-saan. Sana man lang naisip niya na inaako at mag-aalala sa mga anak ko. I forgot. Nanggigigil na talaga ako sa kanya. Para bang natutuwa pa itong inis na inis ako. Lumayas ka sa pamamahay ko bago kita masakal. Hindi ako natutuwa sa kanya at baka sa unang pagkakataon makapanakit ako dahil sa sobrang inis. Kaya hanggat nakapagtitimpi pa ako, lumayo na siya. No, Mommy! God promised that He will eat with us today. Singit ni Ryan habang nagmamakaawang nakatingin sa akin. Excuse me, kids. We just need to talk privately. Ngumiti ako sa kambal at marahas na hinila si Rafael sa braso.
Pero hindi ito natinag kaya sinamaan ko ito ng tingin. Muli ko itong hinila palabas at sumama naman na ito. Stop it! Whatever you are doing right now, tigilan mo na. Panimula ako nang makalabas na kami ng bahay. Nasa may mini garden kami ngayon. Blankong tiningnan lang ako nito. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa pero Rafael, imposible ang sinasabi mo. Okay, I admit, alam ko na may nangyari sa atin dahil nagising akong walang damit at katabi ka. Pero wala ko natatandaan na nagpakasal tayo. At isa pa wala tayo sa dagas na pwedeng ikasal ng basta-basta na lang. Kaya tantanan mo na ako. Nakikiusap na tumingin ako sa kanya pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. We are not in Vegas, but I have money to pay everything. To make everything possible. Natigilan ako sa sinabi niya. Bakit ko ba nakalimutan iyon? May mga mayayaman talaga na handang gamitin ang pera para masunod ang gusto. Pero hindi ko maiisip kung bakit gusto niya ako. I mean, gusto niya akong maging asawa. Then, show me the marriage contract. Ipakita mo sa akin ang katunayan na kasal na tayo. Paghahamon ko sa kanya. Ipakita niya sa akin ang marriage contract namin dalawa. Baka maniwala pa ako. Kahit na nababaliw ako, kakaisip kung bakit niya ba ito ginagawa. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Bring our marriage certificate here in her house. Make it fast. Utos dito sa kabilang linya pero sa akin siya diretsyong nakatingin. Seryoso talaga siya? Kung sa bagay wala naman sa mukha niya ang nakikipaglokohan. Hindi ako mapakali habang nakatayo. Nagpapaikot-ikot ako habang ito naman ay nakakrus sa mga kamay at sinusundan lang ako ng tingin. Why did you fetch my twins? Who do you want to fetch them? That guy? Dumilim ang mukha nito, para bang naasar ito sa isiping susunduin ni Calvin ang mga anak ko. He is my friend. That's not what I see. Wala akong pakialam kung ano ba ang tingin mo, kung ano man ang meron sa amin dalawa. Ang pinag-uusapan natin dito ay bakit sinundo mo ang kambal at hindi mo bala ipinaalam sa akin. Huwag niyang ibahin ang usapan. Kulang na lang mabaliw ako kakaisip kung saan niya dinala ang mga anak ko tapos madadatnan ko silang dito sa bahay mismo na masayang nanonood. Sana man lang in-inform niya ako para hindi ako bukang tanga na naghahanap sa kanila. Kapag sinabi ko ba sa'yo na susunduin ko sila, papayag ka? Napahawak ako sa noo ko. Pakiramdam ko talaga matutuyaan ako ng dugo sa kanya. Lahat ng tanong ko may sagot siya. Alam mo naman palang hindi ako papayag, bakit mo ginawa? Nanggigigil na talaga ako sa kanya. Dati naman kalmado ako palagi pero buhat nang sumulpot siya sa buhay ko, lagi na lang umiinit ang ulo ko. At tila masaya pa siya kapag nakikitang nagagalit ako. Hindi na ito nakasagot. Sabay kaming napatingin sa kotsyeng bumusin na sa tapat ng gate. The proof is already here. Nagsalubong ang kilay ko nang makita ko kung sino ang pumapasok sa maliit na gate na bakal namin. He is smiling wildly. Hey lovebirds, here's your marriage contract. Inabot nito kay Rafael ang hawak na brown envelope. Cohen? Ngumiti ito. Yes, the one and only. You are just his friend, right? Yeah, I am his friend and his attorney. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. His attorney. And Cohen is also the attorney of the new owner of the building kung saan pinapaalis na kami. Imposible namang he is the proof that you are asking. Seryosong binigay sa akin ni Rafael ang hawak na envelope, dahilan para sa kanya mabaling ang atensyon ko. Tinanggap ko naman iyon. Nanginginig ang kamay na kinuha ko iyon at binasa ang laman. Lumaglag ang balikat ko nang mabasa ang laman ng envelope. That's a marriage contract. Huwag ka mag-alala, hindi yan peke. Ako mismo nag-asikaso niyan kaya sigurado kong totoo iyan. Pagmamayabang pa ni Cohen. Anong gusto niya? Magpasalamat pa ako sa kanya na nagawan niya ng paraan para maayos at mapadali ang pagkakaroon namin ng marriage contract? Thanks, you can leave now. Pagtataboy ko sa kanila. Both of you. At iniwan ko silang nakanganga bago sinara ang pinto. Kailangan ko munang i-absorb ang lahat. Totoo nga, kasal kami at hawak ko ang katunayan. Mom, where's Dad? Kunot noong tanong ni Ryan nang makitang mag-isa lang akong pumasok at hindi kasama ang kanilang ama. He has an emergency. Don't worry, babalik din yun. Pagdadahilan ko, pero sana hindi na ito bumalik, which is I doubt. Knowing Rafael, mukhang ito ang tipo ng tao na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Pero ano ba ang gusto nito? Ako? No, impossible. Pakiramdam ko may hidden agenda ito. Imposible namang na love at second sight ito sa akin.
Second, kasi nga ang first ay noong ipakilala siya sa akin ni Mean. Kasi hindi naman niya kita ang mukha ko nung unang beses na may nangyari sa amin. Tila nagtatampo pa ang kambal sa biglaang pag-alis ni Rafael, lalo na si Ryan na humahaba na ang uso. Matapos naming kumain ay nilinisan ko na sila. Why you didn't inform me na sinundo pala kayo ng daddy niyo? Tanong ko sa kambal habang binibihisan sila ng damit pantulog. The phone was loud because Ryan played a game while we were waiting. We thought Dad already told you. Sagot ni Ral at naupo sa kama. Next time, inform me. I was worried. Akala ko'y nakidnap na kayo. I'm sorry, Mom. Malambing na saad ni Ryan at yumakap sa bewang ko. It's okay. Sleep na kayo. Iginiya ko na sila para matulog. May pasok pa sila bukas at hindi ko rin naman sila hinahayaan na magpuyat. I watched them until they fall asleep. Pagbalik ko sa kwarto ko ay muli kong kinuha ang envelope na may laman na marriage contract ko sa ibabaw ng lamesa. Pero may nahulog na isa pang maliit na brown envelope. Tinignan ko ito. Ito yung nakuha ni Manang Nerma sa labas kahapon. Umupo ako sa kama at kunot noong binuksan ito. Nalaki ang mga mata ko nang makita ang laman ng envelope. Larawan. Mga larawan namin ni Rafael. Kuha mula sa bar kung saan ako niyaya ni Margarita. Merong mag-isa lang ako nakaupo hanggang sa may kasama ko na si Rafael at magkayakap kaming dalawa. Meron ding nakayakap ako sa leeg niya. And last picture is the two of us kissing. Paulit-ulit kong tinignan ang mga litrato. Wala akong makita kung kanino ito galing. Kay Rafael ba? Pero bakit naman niya ako padadala ng mga larawan namin dalawa? Ibabalik ko na sana ito sa envelope nang mapatingin ako sa likod ng mga larawan at doon may nakita akong mensaheng nakasulat. Sapat na sigurong ebidensyang iyan para layuan mo na sa Calvin. Layuan mo siya o ipapakita ko sa kanya ang kalandian mong babae ka. Kilala ko na kung kanino ito galing, kay Cassandra, ang baliw na babaeng iyon. Talagang tinatakot pa niya ako gamit ang mga ito. Una, kahit walang larawan, hindi niya ako pwedeng utusan kung lalayuan ko ba si Calvin o hindi. Umiiwas na rin naman ako dito lalo na ngayong mainit ang dugo ni Rafael dito. Ayoko magkagulo silang dalawa. Calvin is a good guy pero kailangan ko na talaga siyang iwasan para hindi na siya umasa at masaktan pa. Hindi ako natatakot sa pananakot niya pero dagdag pa ang mga larawang ito para patunayang totoo ang sinasabi ni Rafael. Nahiga ako sa kama ko. Napatulala ako sa kisame. Pilit inaalala ang mga nangyari ng gabing iyon. Napatingin ako sa singsing na nasa daliri ko. Nalasing lang ako kung ano-ano na palang kagagahan ang nagawa ko. Akala ko one night stand lang ang nagawa ko, mas malala pa pala. Tila mas naging magulo ngayon ang buhay ko. Minsan na akong nakagawa ng katangahan at nalusutan ko iyon pero ngayon sa ikalawang pagkakataon hindi ko alam kung paano muling tatakasan ng sitwasyon ko. I close my eyes. Tila sumasakit na ang ulo sa dami ng iniisip ko ngayon. Dati ang gusto ko lang ay ang mabuhay ng tahimik kasama ang mga anak ko pero sa tingin ko hindi na mangyayari iyon dahil kay Rafael. Ilang taon akong nagtago para iwasan ito pero ito na mismo ang tila pinagsisiksikan ng sarili ngayon. Patulog na sana ako pero napakunot ang noo ko nang may tumama sa bintana. Noong una hindi ko na lang sana papansinin pero talagang may bumabato. Inis na bumangon ako. Sino namang walang magawa sa buhay ang namamato ng ganitong oras? Binuksan ko ang bintana at nalilisik ang matang napatingin ako sa baba. Huling-huli ko si Rafael. Nababato sanang muli pero naiwan sa ere ang kamay nito nang makita ako. Ano na naman ang kailangan ng ugok na ito? Gabi na. Kala ko ba pinaalis ko na siya kanina? Bakit nandito na naman siya? Get down! Sigaw nito. Baliw ba siya? Gabi na sumisigaw pa siya? Nakakaabala siya sa mga natutulog na naming kapitbahay. Inarapan ko lang siya at sinara ang bintana pero hindi ako bumaba. Pagkus bumalik ako sa aking kama ngunit muli na namang binato ni Rafael ang bintana ako kaya asar akong muling napatayo at nagtungo sa pinto para puntahan siya. Alam mo ba kung anong oras na? Inis na bungad ko sa kanya nang makalabas na ako ng bahay. Habang ito naman ay maangas na nakasandal sa kotse niya habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa. He looks like a model. Hindi talaga maikakaila na ang lakas ng dating nito pero mas nangingibabaw ang asar ko sa kanya. Ano bang kailangan mo? Muli tanong ko sa kanya. Hindi kasi ito nagsasalita at nakatutok lang ang mga mata sa akin kaya pinalisikan ko ito ng tingin. I will be going back to Manila tonight. Ganun ba? Mabuti. Wala akong pakialam. Yun lang ba yung pinunta mo rito? Mataray na sagot ko. Umalis siya kung kailan niya gusto. Wala akong pakialam. Hindi niya kailangan na magpaalam sa akin. Mas mabuti nga kung aalis siya nang sa ganoon manahimik naman ang buhay ko kahit sandali lang.
I'll be back the other day. Pack your things, and you will live with me once I came back. Napapantastiko hang napatingin ako sa kanya. He wants me to live with him? No way. I have my own house, and he can force me. Hindi porkat pinakita na niya sa akin ang marriage contract namin ay may karapatan na siyang magdesisyon para sa akin. Just leave and don't come back. Umigting ang panga nito sa sinabi ko. Tila hindi nito nagustuhan ang narinig. Wait for me. We will talk when I came back. Malamig na saad nito at basta nalang sumakay sa kotse at pinaharurot iyon. Napaismid ako bago muling pumasok sa loob ng bahay. Sino siya para sundin ko? He can't boss me around. Hindi niya pwedeng gamitin sa akin ang pagkadominante niya. Nakasimangot na nahiga ako. Nasira na nga ang magiging tulog ko sana pati na ang mood ko. Pipikit na sana ako nang biglang nag-beep ang cellphone ko. Tinatamad na inabot ko ito. You look hot in those nighties. But next time, don't go out with just that piece of clothing. That's for my eyes only. Basa ko sa mensaheng natanggap ko.